Welcome to Donmar TV News Channel. Kung ako tatanungin mo, the best talaga itong sagot ni Pacquiao. Ang problema ko, alam nyo kung ano? Ha? Iba ang salita niya sa ginagawa niya. Yun ang problema ko. Ang problema ko, iba yung sinasabi mo sa ginagawa mo, Brad. Iba ang nakikita ng taong bayan. Ano ang nakikita ng taong bayan? Ang kaliwat kanan mong tarpaulin? Ha? Hindi lang yun. Meron pang Manny Pacquiao lang ang lumipad. Paano naman maniniwala sa'yo ang tao kung iba yung sinasabi mo at iba rin yung iyong ginagawa? Ha? Antay ka. Sir Manny, meron akong dalawang bagay na nalaman sa'yo. Nire-research ko pa, hindi lang nakaabot ngayong araw na ito. Nire-research ko pa. I'm still betting kung hindi upusta, vetting. I'm still vetting kung ito ay talagang nangyari, kung kailan nangyari. At itong reklamo na ito ay gusto ko talagang tingnan. Kasi hindi ito paninira. Baka sabihin niyo ba, "Ay, paninira!" Hindi may relationship ito kung paano ka mag-handle ng mga bagay-bagay. Tandaan ninyo, si Pacquiao wala akong problema dyan, sabi ko nga eh. Kung tao, pabaitan, sige, wala akong problema. Ang problema ko yung ang pagiging presidente, hindi lamang dapat mabait ka. Kailangan magaling ka sa administration. Ibig sabihin yung may gift of administration ka. Remember, si Pacquiao maraming pinasok ng mga organization, basketball. Itong isang pinasok niyang sa basketball, nagkasabit-sabit. Antay nyo, may ilalabas ako. One of these days. I-research ko muna, kasi baka mamaya ayoko nung hindi kumpleto eh. Meron kasi ako nabasa tungkol dito sa isang tungkol dito sa basketball issue niya na nagagalit yung isang pinuno doon kasi hindi daw hinayos ng, sabi na nga ng pinuno doon, kung itong simpleng basketball na samahan na inaayos mo hindi mo maayos, nangangarap ka pang umayos ng bansa. Hindi nung paratang nun. Kaya nire-research natin na maigi. Pangalawa, meron ka pang isang baluktot na naman na sinalihang grupo. Sinalihan mo daw ito, hindi dahil sa pinaniniwalaan mong prinsipyo nito, ngunit dahil sa gusto mo lang ng boto. Okay. Kaya yan sabi ko nga sa inyo, i-research ko muna para sigurado. I-research muna natin. Baka mamaya masunog. Ayoko kasi pag nakaamoy ako ng konting may politika yung issue na yon. O namumulitika lang yung taong nambintang sa kanya, hindi ko itatapik yon. Kasi ayokong batuhan si Pacquiao. I know this Pacquiao. I know Manny Pacquiao has a good heart. Sabi ko nga sa inyo, napakabuti niyang tao. Napakaayos niya. Ayokong batuhin siya dahil lang gusto kong batuhin at gusto kong kandidato ang mga Duterte. Hindi ganon. Ako, pag tumingin ako ng kandidato, it's not because of their names. It's because of how are they responding to crisis, how are they handling groups, how are they, paano sila mananalo. Alex Bank DG, salamat po. Kasi kung maaalala ninyo, si Pangulong Duterte, hindi yan yung pagganong-ganon. Naalala niyo yung panahon na si Pangulong Duterte, nagsona. Tapos unang sona niya, alam niyo kung ano sabi niya sa mga congressman? Naalala niyo yun? Sabi niya, wala naman sa inyong bumoto eh. Wala nga sa inyong sumuporta sa akin dito eh. Yun ang unang sona ni Presidente. Which is true. Hindi lumangoy si Presidente sa kung sino-sinong kandidato. Yung, alam mo yun, sige, sip-sip ako sa'yo para bitbitin mo ako. Sip-sip ako. Walang ganun si Pangulo. Wala nga siyang utang doon sa mga kaya nga sabi niya wala akong utang sa inyo, kaya hindi ko kailangan kayong i-please. Di ba? Naalala niyo yun? Hindi laro ni Presidente yung yung maglaro-laro ng mga samahan. Sa kanya, ganito lang. Nung panahon ng 2015, 16, tahimik lang siya. Sige, i-push niyo ako. Ayaw mag-push. Pero hindi siya sisip-sip. Kaya tingnan nyo, si
si Presidente nung nanalo, wala siyang kailangang pagbayaran ng utang. Oo, may mga nag-donate sa kanya mayayaman. Hindi naman natin pwedeng maalis yan na may nag-donate sa kanya. Pero hindi niya yan pagbabayaran ng utang. Oh. Gusto niyo ng isang matinding example? Real talk tayo. Alam niyo ba isa sa pinakamatinding tumulong kay Pangulong Duterte financially? Alam niyo kung sino? Si Cayetano. Pero si Cayetano, hindi niya binayaran ng utang ha. Paano nangyari 'yon? Remember? Cayetano was supposed to be the Senate President. Ano nangyari? Ibinigay kay Coco Pimentel. Nasa totoo lang, si Presidente naman nagde-decide at that time eh. Yung speakership. Hindi niya. Hinati niya. Ibig sabihin, hindi gawain ni Pangulong Duterte ang magtanaw ng utang na loob. Okay lang, sumuporta ka, go. Sige, suporta ka. Si Kibuloy, isa pa yan, si Kibuloy, may pwesto ba? Yan yung sinasabi ko hindi. Yung kay RSA, wala yan, mga maliliit na ano lang yan. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, marami ho dyan na kandidato ngayon na sumisip-sip na kung kani-kanino. Okay? Iba yung sinasabi nila, pero iba yung ginagawa nila pag nakatalikod. Kasi naman, totoo, Ian Cabanina, salamat po. Totoo po kasi to, madali ho kasi linlangin ng tao. Alam niyo ho ba yun? Marami ho kasi talagang, sorry for the term, pero tatanga-tangang Pilipino. Marami ho yung pakitaan mo lang ng konting madramang video, okay na. Ay, tumutulong, umiiyak yung si Lola, umiiyak si ganito, binigyan ng ganyan. Ay, ang bait naman ito. Ay, ito talagang dapat naming Pangulo kasi ang problema, may social media na nakakatingin kung ano talaga yung totoong ginagawa ng isang kandidato pag nakatalikod. Yan yung gagawin natin sa mga darating na panahon. Ipakikita natin. Si Delia, sabi niya, wag mo nga ikumpara yung boksingero kay Pangulong Duterte. So ito, yan ang sinabi ni, sagot ni Manny Pacquiao. Okay. Ito. Ito naman ang sagot ng ating kandidato. Ayan, Hindi pa ligoy-ligoy na. Tatrabaho muna ako. Ayusin ko muna ang trabaho ko dito. Hindi muna natin iintindihin yan. Hindi ganoon ang sagot. Diretsuhan. Kaya alam mo, itong banat nito ni Mayor Sara, sabi ko, ang talino nito. Nakakabuhisit. Ito, nakakabuhisit. Daig niya. Pasensya na, pero yung utak niya, hindi naman sa medyo pareho ng tatay niya, pero mas solid. Bakit mas solid? Siyempre siguro, medyo bata-bata pa, solido po bumanat Kesa a message of disunity yung sinasabi nitong One Iskambayan na yan. Kesa na paatake yung mo. Kung talagang gusto mo ng unity, kasi yan ang inyong unity ng oposisyon Dapat, ang pinag-uusapan nyo, to unify the country. Yun dapat ang punot dulo, hindi atake sa mga kalaban. Kasi nga, you are fighting for unity. Ito na lang, halimbawa di ba yung tinanong si Mayor Sara? Kung tatakbo ka, ganyan, tatakbo ka. Alam mo, sagot niya, sige, tatakbo ako. Kung mag-unite ang oposisyon, magsama-sama kami, tulungan nating ayusin ang bayan. Saan ka nakakita ng ganung sagot? Hindi siya hindi, trabaho muna tayo. Hindi, ayusin muna natin itong trabaho natin. Ano muna natin? Kasi marami pa tayong problema sa bayan natin, kaya kailangan ayusin natin, pagbutihin, tsaka na ang politika. Luma na yung ganyan sagot Siya talagang sagot niya, gusto mong tumakbo ko? Mag-unite kami. Magsama-sama kami. Susuporta. Pag ako sinuporta ng oposisyon, tara, takbo tayo. Diba? Saan ka nakakita ng ganong sagot na kandidato? Sa tagal nyo nang nakakita ng kandidatong tinatanong, do you have a plan to run for the next election? Lahat ang sagot, iisa. Hindi.
tsaka na natin pag-usapan yan. Ang pag-usapan muna natin, yung trabaho natin, ayusin natin ang sambayan na kasi marami tayong problema. Di ba? Kawawa nga naman eh.